you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Hello, good morning! Yan, unstable internet pero let's go on. By faith, tuloy natin to. Yan, so, welcome po sa mga nandiyan. Kahit wala pa yata. Anyway, by all means, we'll proceed. Hopefully, and looking forward na may makakapakalig pa rin ito. To be empowered, to be guided ng Word of God. So, good morning po sa mga nandiyan na kahit may man replay o delayed online po kayo, onliners. Madlang onliner sabi niya. So, let's just move on. Dahil nga po, meron po kasi kaming meeting. So, I need to be there ng maaga. As usual, or the pressure. Kaya, adjust na lang po tayo. Are we still live? Wala tayo. Live pa naman.
Come on, come on. So, good morning po sa mga nandyan. So, 1,000 count ni Ate Gloria Cuenco. Good morning. Yan, medyo static ang ating internet. Kaya, unstable. So, with the grace of God, be upon us this morning. Yan, kabi-kabi muna. May meeting nga po si kami kaya I need to be earlier. So, let's do this. Pastor Marita, good morning. Yan, good morning po. At mag-anniversary pa yata ang Apalit this coming Sunday. So happy anniversary. Sorry lang baka di kami makakapunta dahil nga yan, mga conflict na rin. Anyway, basta we are with you in spirit sa inyong anniversary. So enjoy. So and also nga marami rin mag-anniversary. Actually ang Iloilo, diba? Di ko alam kung kailan nawawala nga yung greetings. Naano po nasa yung greetings natin kay Bishop. Pinaghirapan natin i-record mukhang hindi natin napadala. Pero napadala naman tayo mga pagbati. Kaya yan, happy birthday kay Bishop pa rin dahil ngayon pa rin ang birthday niya. Hanggang alas 4 ng hapon namin sa atin. Birthday ni Bishop. Ayan, so happy birthday. And thank you daw sabi ni Pastora Larita. Okay, so tayo po yung manalangin na kasi nga po I will get a lot to cover. And yun nga po, meron po lakad ang inyong lingkod. So I really need to be up and coming, up and going. Yan. Okay, so let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na patuloy mo kaming binibigyan ng buhay at ang pagkakataon na kami po ay tunay na lumakad pa sa mundong ito with your grace. Kaya Lord, papalagay mo po ang bawat isa po sa amin as we continue to traverse in this life. At habang balakad kami, Panginoon, samahan mo po kami at lahat ng makakapakinig, lahat po na makasama namin ngayon sa umagang ito ay tunay pagpalain mo sa pangalan ni Jesus. So hopefully this will hold hanggang sa katapusan. Ayan, okay. So anyway, kung naman po dyan, sama-sama po tayo. Okay, so this is the day of the Lord that's made. Ayan, kung paano kahapon nga ay birthday nga ni Bishop at kahapon nag-join ang mga Februarians. Kami po ay nag-birthday celebration kahapon. Salamat sa sarap na kare-kare, kakaiba kare-kare. This is the Jolly na siya rin sa birthday celebrant. Sa palang magluto si Ate Jalin. Hindi ko lang noon ako pero masarap na kare-kare. Yan, okay. Yan si Vats Ate Gloria Cuenco ay tagging people. Okay, so ipuin mo sa Panginoon with the mga awitin ng psalmist, especially on Sunday. So this is from the last Sunday's service. So let's worship God sa isang awit na isa sa mga paborito kong kanta ng The Psalmist, ng ang mahal na mahal kita. Ano ba title ito? Mahal na mahal. Wisan po natin ang awit ng pag-ibig ng Panginoon sa umagang ito.
pa naiisip ko ang kabutihan mo. Hindi mapigilan na mag-alay ng awit sa'yo. Kahit nagkukulang man, ako'y iyong mahal. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos ng buhay ko, ang tanging pag-asa. Wala nang iba sa puso ko, ikaw lang ang awit ko. Mahal na mahal, mahal na mahal kita. Habang panahon ay mamilingkod sa'yo. Mahal na mahal, mahal na mahal kita. Tanging ikaw ang sasambahin, maglilingkuran at Ikaw ang Diyos sa aking buhay. Ikaw ang Diyos ng buhay ko, ang tanging pag-asa. Wala nang iba sa puso ko, ikaw lang ang awit ko. Mahal na mahal, mahal na mahal kita. Habang panahon ay mamilingkod sa'yo. Mahal na mahal, mahal na mahal kita. Tanging ikaw ang sasambahin, panlilingkuran at pupurihin. Tanging ikaw lamang, O Diyos. Kaya ng dagat Yan, wow. di napapagal sa Amen, wow. One of our favorite songs. Yan, nandiyan pa ang ating composer, Pastor Boyd Ginicio. Yan, okay, so salamat po sa awitin na yan. Talagang dinadala tayo sa presensya ng Panginoon. Especially sa mga ganyang awitin na punong-puno ng puso at damdamin. Lalo po nga Valentine. Kaya ang kabalintine natin si Lord, di ba? Sino sa inyo ang kabalintine niyo si Lord? Ako, siyempre kabalintine ko si Lord. At si Pastora pa rin sa puso, di ba? Okay, so yan po. Tayo po idadako na sa ating pag-usapan ngayon na
na may kinalaman din sa Valentine. Dahil nga, love in the end. Yan. Base pa rin po sa tema ng ating for this year, up for his coming, and then ang tema for this month ng February ay loving one another. Yan. Especially a love that will endure in a cold world. Ang ating topic is love in the end, enduring love in the last days, na kung saan talagang nanlalamig ang marami, talagang we're seeing it sa mga nababasa natin, mga nagkakahiwalay, mga nagkakasiraan at mga pressures. Sabi nga, tumitindi ngayon mga damdamin at usapan tungkol sa paniwala sa Diyos, diba? Yung tungkol sa mga beliefs, sa mga convictions, na I think that will set the stage for persecutions in the coming days. So be ready. Na talagang tayo ay talagang maging handa sa mga panahon na yan. Yan, hello Ate Nelia Clemente, good morning. At si Direk nandyan po, at si Starlanda Quinto, good morning. At si Gloria Cueco, good morning. So ito nga ang ating verse na you can expect to be persecuted in the last days. Killed, for you will be hated by all the nations because of your love for me, diba? Pag-ibig pa rin. And then many will stop following and fall away, and they will betray one another and hate one another. Yung nga po, sabi ko nga, yung ganyang dandamin nangyayari yan sa mga close people around us. And many lying prophets will arise. Ito yung topic natin kahapon, deceiving multitudes and leading them away from the path of truth. There will be such an increase of sin and lawlessness. Ito yung ating topic ngayon, that those whose hearts once burned with passion for God and others will grow cold. But hold your hope firmly to the end, and you will experience life and deliverance. So, pag-usapan po natin ng mga nakarang araw na ang pag-ibig na ito na ating naranasan sa panahon, it will be tested, it will be challenged. Yan, it will be persecuted, it will be tested nga na kung paano manggagaling pa mismo sa ating mga mahal sa buhay. There will be an offense. At yung offense kadalasan naranasan natin nga sa mga taong malapit sa atin. Yan, relationships will be tested, at nga maraming naman lalamig. Okay, so at ngayon po tayo at ating pag-usapan yung then kahapon pag-usapan nga natin that love will be deceived, dahil maraming nadadaya. Yan, kaya ngayon marami talaga nadideceive ko na walang totoong pag-ibig. Akala nila pag nagmamahalan kahit na same na sex, okay na yun. At nagkakagulong mundo dahil sa mga ganyang mga prinsipyo, at even ang mga nations ay nagkakaroon ng debate about that. Yan, many false prophets will rise and deceive many. Marami nang nadadaya. And then ngayon pagkatapos po natin yung pang-apat na love will grow cold. Yan, na sana nga po katulad sinabi natin na nawa hindi tayo maging bahagi ng propesiya na yan na maraming manlalamig. Ang pag-ibig dahil sa kasamaan, let's be on the other side of the boat, na lahat tayo magpapakainit, magpapakalalim sa Panginoon. Katulad nga nangyayari sa grabe, inggit talaga, inggit match ako doon sa nangyayari sa USA, sa Southeastern University. Talagang I don't know kung natapos na yung kanilang meetings na supposedly 3 araw lang, pero dire-diretso, wala nang uwian. Talagang umiiyak ang mga kabataan, talagang nagko-confess ng mga kasalanan nila, and they're just overwhelmed by the presence of God. Wow! At napapabaltaan niya sa paligid, at marami na rin nagpa-flock into the place of that school na kung saan kinakancel nila ako dahil mga klase nila, dahil nga po sa nag-revival na nangyayari doon. So love will grow cold dahil ng kasamaan, sabi nga dito sa The Passion Translation, sabi dito, there will be such an increase of the sin of lawlessness, and that those whose heart once burned with passion for God and others will grow cold. Yan, di ba? Dating mga mainit sa Panginoon, di ba? Nakakita na po ba kayo ng mga ganyang Kristiyano na dati talagang laman ng revival, laman talaga ng mga kapuspusan, pero ngayon ay talagang nanglalamig na. Minsan nga, sabi ko nga, kung hindi ko lang alam na naging born again siya, talagang hindi ko isipin na born again, dahil nga kapag nakita mong buhay ngayon, parang wala man lang ebidensya, wala man lang silip na siya ay naging born again, something like that. Talagang malayo.
sa ano, sa kanyang dating buhay ng pagiging born again. And we don't want to be part of that. Amen. Tayo makompromise yung ating ano, yung ating pagmamahal sa Panginoon. Nawa talagang manatili tayo. Yung mga born again Christian dyan na 1980s, 1990s, di ba? Ngayon dapat magpapatuloy pa rin. At yun ang hamon talaga sa atin na talagang yung ating apoy ng nakaraang mga panahon ay hindi na wala. Dapat talaga nagpapatuloy yan, mga camp experience, yung mga revival nights, di ba? Yung talagang gabi-gabi natin revival. Dawa meron pa rin ember ba tawag doon? Yung parang ano, yung meron pa rin naiwan na ano, na bakas, naiwan pa rin apoy na pwede pa mag-spark ng revival sa iyong buhay and even through others' lives. And we believe that we are in for that. Kaya nga habang may naghahang-on dyan, habang merong patuloy na umatin pa rin sa soaking night, habang meron pa rin talaga nagdi-desire for a better church life, for a better experience of God's presence, there will always be a potential of revival that can happen anywhere, everywhere, even in our church. Kaya pag natin patuloy sa church, lalo na sa church community, nawa ay talaga na magkaisa talaga, na hanapin ng Panginoon, magkaisa na talagang ipahayag ang kapangyarihan ng Panginoon, ng presence of God, and therefore we're still in for a great move of God. Hello Ate Lisa Enriquez, good morning. Well, praise God. Yan, diba? Ay yung picture, nakita yung picture, yellow, pusong na nasa yellow. Talagang yung kasamaan na nangyari, grabe talaga yung kasamaan na nangyari ngayon. Hindi ko alam sa inyo kung nabiwindang kayo sa grabing evil na wow, talagang talamak. Yung dating parang hindi natin makakita na nangyayari. Ngayon nangyayari na right in broad daylight, ba yung patayan, yung mga pressures, yung mga immoralities na nangyayari, parang talagang bari-bari na lang talaga ang buhay. Parang wala yung sense of holiness ay mukhang talagang kailangan talagang natin ng patuloy na pagkilos ng Diyos so that people will know na talagang seryoso pa rin ang Diyos na talagang tayo abutin, baguhin, at tayo po ay talagang kilusan in Jesus name. Amen. So alam nga natin na kung dahil ang lalamig ang mga tao, yan, sin dulls spiritual sensitivity. Pinapadal. Yung kung sa Tagalog, yung literally pinapabobo. O kaya talagang nagiging manhead ang bakit sa kapag tayo mayroong talagang kasalanan na naalagaan sa ating buhay. Kaya nga challenge talaga sa mga Christians na hello, sin is sin, di ba? Talagang maging sensitive tayo. Salamat sa mga tao pa rin na may conviction pa rin sa kasalanan. Alam nila na mali ko ang isang bagay na mali at hindi na magandang manatili sa ganong kasalanan. Kaya let's pray for conviction na talagang hindi pwede talaga yung parang okay lang na ikaw ay nagbibisyo, umiinom, nagsigarilyo, kahit yung vaping pa na yan, ganyan, di ba? Talagang nakakalungkot mga Christians nagkakaroon ng ganyan. Kaya no wonder talagang kapag yung mga tao na involved sa mga ganyan, ibig sa mga relasyon, talagang alam mo, lalayo talaga sa Panginoon Yung dating active sa gawain, kaya nga mag-ingat-ingat yung mga ilan diyan sa atin na dating dumadalo sa mga gawain, house church, sa soaking night, sa house hindi natin, talagang yan, kahit pang balik-balita ninyo ang paliwanag, talagang indikasyon yan na mukhang may nagbabago na sa damdamin natin Panginoon. Hindi mo pwede sabihin na hindi ka naman nakakalimot. The mere pa ka na nakakalimutan ng mga gawain, ibig sabihin nakakalimot ka, di ba? Sabi ng Bible, huwag kakalimutan, di ba? Yung magdalo sa mga gawain, gaya ng ginagawa ng iba. Kung di ka nakakalimutan mo or something like that, ibig sabihin, may problema talaga sa relasyon natin sa Panginoon. So, huwag natin pababayaan. Ako, pandaya po ang talagang baka mahuli pa ang lahat, matagpuan tayo ng Diyos na lalamig, di ba? Na sa presence of God. Kaya nga, ngayon meron tayong tinanggap na revelation dun sa yung lukewarm, cold lukewarm Christians. Kung babasahin nyo yung context talaga, mukhang hindi pa talaga Kristiyano.
yung mga Kristiyano na to, kasi di ba sabi dun sa Luke 3, sa Revelation 3, you are neither hot nor cold, so lukewarm ka, ikaw ay isusuka ng Panginoon. Tapos after yung verse na yun, behold, I stand at the door and knock. So ibig sabihin hindi pa Kristiyano, wala sa puso si Jesus Kristyanuhan lang. Diba? Para naglalaro-laruan lang sa church atin, pero hindi talaga talagang binago, hindi pa talaga tinanggap ng Panginoon. So ang hamon sa atin is to make sure na talagang Kristiyano tayo, hindi tayo Kristyanuhan lang. Sabi nga ang taong nagbabait-baitan ay makakapunta sa langit-langitan. Hindi talaga totoong langit-langitan lang. So let's be serious. Yan, in dealing with our God, in dealing with sins. Talagang kapag may mga talagang mga kasalanan na nagpapabagal sa atin, deal with that. Of course, walang perfecto pa sa atin, pero dapat meron tayong damdamin na ayaw natin manatili, ayaw natin patuloy na matrap sa anumang kasalanan na meron tayo. Amen po ba? Kaya kaya napakahalaga na talagang tayo po ay talagang sensitive sa pangungusap ng Panginoon. Kapag tayo naramdaman niyo na kayo ay talagang nalalamig na, sabi nga, isang magandang tip sa atin na kapag ikaw ay tinatamad manalangin, doon ka lalong manalangin. Kasi ibig sabihin meron ka ng tendency manlamig. Kapag ikaw tinatamad na magbasa ng Bible, doon ka lalong magbasa ng Bible. Kasi nga isa yung sign niya na ikaw ay nagkakasakit na, di ba? Parang sa mga tao nagkakasakit, kapag nawalan ka na ng ganang kumain, nawalan ka ng kumilos, ibig sabihin may sakit ka. Kaya patunayan mong wala kang sakit, kailangan gumilis-kilos ka, gumaling-galing ka. Kapag ikaw ay tinatamad umatin ng gawain, lalo kang dapat umatin ng gawain, kasi nga yun ang malaking lugar ng kaaway na kung saan makakilos talaga siya. Kapag tayo talaga ay parang binaliwala natin ang mga gawain, katulad ng mga gawain Sunday, mga house church. So tandaan niyo po, ang diablo hindi nagpapabiro yan. Once na tayo na-trap niyan, wala na, dire-diretso. Yan po ang masakit na katotohanan na kapag tayo naglalaro, nagbabanjing-banjing, okay pa naman ako, ganyan, playing with sin and all that. Kapag nasila ka ng parang yung nakita ko salamat sa Panginoon na may nakita silang sawa. Di ko alam kung paano kaya nahuli yung pusa. Ang pusa na nasisigla, maliliksi, nalingkis yung pusa. Siguro yung pusa nakapaglaro sa, akala niya wala lang yun, nahuli siya. So ganun din talaga kaya nga sabi ng Bible wag mong isipin na katayo ka, baka madulas ka. Diba, have that sensitivity na, Lord, I need you. Kahit nga kami mga pastor every morning talaga I cry to God, Lord, I need you. Talagang hindi mo pwedeng magmalaki na ikaw spiritual, hindi mo pwedeng magmalaki na ikaw maraming alam sa Bible, hindi mo pwedeng magmalaki na ikaw ay talagang active in all that, kasi sigurado kapag ganun nga ka lalo kang pupuntihin ng kaaway, di ba? Lalo kang talagang pangigigilan ng kaaway na ibaksak. Sabi nga ni Bishop, igarahe. Diba? Kaya nga huwag tayo papayag, di ba? Kaya nga yun ang mga nagmamalaki na siya born again, talagang dapat gawin natin sensitive ang ating sarili sa kabutihan, at talagang tayo po ay lumayo sa anumang kasamaan. And everyone say amen and amen. Praise God. Ano dyan si Ninang Josie. Good morning po, Ninang. So sin dulls spiritual sensitivity. Kaya nga kapag tayo may mga issues, mga struggles, talagang deal with it, dahil nga pwedeng maging kalos ang ating puso. Kapag kalos ng ating puso, kaya yung talagang hindi ka na parang sanay ka na, yan ang talagang mamanhid ka na sa kilos ng Diyos. It will harden your hearts. At sabi nga, kapag gano'n nangyari, baka di mo na marinig yung boses ng Panginoon, at ikaw ay talagang hindi na talaga halagpos sa trap ng kaaway. Let's read the verse.
But your iniquities have separated you from your God. Di ba? Kapag may kasalanan daw, talagang nakakahiwalay yan sa ating Diyos. And your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So kapag may kasalanan pala talaga tayo, talagang kahit manalangin ka, maaari hindi ka marinig ng Panginoon eh. Di ba? Sinabi niya na, ano parang ano yan, parang yung antena na kapag tayo nalayo sa signal, eh talagang hindi ka na makaka-pick up. Di ba? So, ganun din yun sa Panginoon kapag ikaw talagang naging kalos na ang ating puso, talagang kahit na nagsasalta ang Diyos kahit na ang sermon ay talagang patama na sa iyo kung ikaw naman ay insensitive sa boses ng Panginoon o sa pagkilos ng Panginoon, ay hindi mo mararamdaman ang pag-aayos ng Panginoon. Ephesians 4:18-19. They are darkened in their understanding and separated from the light of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Ayun, aray ka po. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality. Dako, kaya nga talagang warning sa atin to na hanggat nararamdaman pa natin ang conviction, hanggat, di ba, kapag tayo nagkakasala, meron pa rin tayong nasasaktan pa rin tayo, parang nagigilty. Wag mawala yan. Diba hindi yung dire-diretso na kahit wala kang pakialam sa sasabihin ng tao, wala kang pakialam kung nakita ka ng pastor o nung sino ba sa paggawa ng kasalanan. Ibig sabihin niyan talagang insensitive ka na. Hindi ka na talaga nakakaramdam sa pagkilos ng Diyos at hindi po healthy yon. Na talagang tayo po ay nasa church ka, for example, nagkakapuspusan, yung worship napakatindi tapos walang epekto sa'yo. Ibig sabihin, baka nababalutan na ng taba yung ating mga puso, yung hardening of the hearts nga. At kadalasan nga sa physical, alam natin na ito ay alam natin na yung patuloy na pagpasok ng kasalanan sa ating buhay ay talagang magpapatigas ng ating puso talaga. Diba katuloy ngayon kay Pero, although ang sabi ng Bible, pinatigas ni Lord ang puso ni Pero, pero nasimula yun sa kanyang personal na pagtanggi, personal na hindi pakikinig sa instruction ng Diyos sa kanya. At yun nga, inalaw na lang ni Lord nang tumigas sa kanyang puso. So yun nga, kaya nga sabi ng Hebrews, diba, hanggat naririnig mo boses ng Panginoon, huwag mong magmatigasin ang iyong puso. Hanggat nakakonvict ka, hanggat may nag-invite sa'yo, tapos hindi ka naman dumadalo, tapos ikaw ay nag-respond na, sige, attend ako. At least meron kang response sa gano'n, hindi yung baliwala lang, parang wala kang pakialam kung ikaw ay attend o hindi. So let's be sensitive, amen. So, kumbaga, mayroon tayong hindi nagagawa na para sa Panginoon, nakakalimutan, na-neglect, talagang minsan nagkakasala pa nga at that. Pero nawa ay maramdaman natin yung kurot, di ba? Maramdaman natin yung pain of losing a fellowship with God. Amen. Praise God. Thank you po Ninang Josie. Thank you for the love. Sister Tessie De Jesus. Yan, may PM ako, hindi ko alam kung nababasa nyo. Hinahanap namin yung video ni Bishop, yung greeting natin, pinapakasend sa akin. Ayan, ayun. So, pakasend po yung video na nirecord natin. Cellphone niyo po yata yung nalagay. Ayan, okay. So, praise the Lord. Talagang kaya tayo po magpaalala lang, sabi ng Bible, di ba? Ayun ang advice ng Bible, magpaalala lang. Kaya itong ginagawa kong every gising, kahit na talaga medyo taxing to on my part, pero I need to do this. I want to do this para at least somehow I can reach unlimited people in reminding na hello, last days na. Baka malibang tayo sa napakaraming bagay na nakakalibang sa atin at tayo po ay mawala sa focus, mawala sa direksyon na gusto ng Diyos na lakaran natin, and that is in preparation up for His coming. Woo! Yan, sino po dyan sa inyo na up for His coming? Sige na up for His coming, handang-handa na handang-handa. O diba, praise the Lord. Si Pastor nauna na masyado siya naghanda sabi nga ni Ate Medi, nakakomfort sa akin, na-accelerate dahil naganap niya na yung kanyang tungkulin. Di ba talagang ganun mo talaga, di ba si Pablo could have done a lot more kung siya nabuhay pa mas matagal, pero hanggang doon na lang kanyang buhay
Diba? Natapos ko na ang aking takbuhin, nagawa ko, napaglaban ko ang pananampalataya, at ako'y handa nang humarap sa Panginoon. So yun. At that, maaaring sa kanyang patuloy na pag-defend sa gospel, doon po siya pinutulan ng ulo ng Roma. Pero tuloy-tuloy lang dyan, di ba? Talaga hindi siya nagpatinag sa anumang mga hamon ng buhay. Wow, thank you Lord. So, wow, huwag tayo wag mawala yung sensitivity to the presence of God. Today, if you hear His voice, harden not your heart. Di ko nalagay yun, pero that's a powerful verse. So, pangalawang na sabi na, the love will grow cold, you compromise, it will weaken our love. Yung mga compromise natin, mapapahina talaga yun sa pag-ibig, di ba, kahit sa mga mag-asawa, kapag ikaw ay medyo na-focus sa iba, medyo na-focus ang damdamin mo sa ibang babae, mapapahinayan sa pagmamahal mo sa asawa mo totoo eh. So kailangan talaga focus mo lang ako yung nabubuhay pa sa pastora, talagang kapag syempre hindi naman talaga maiwasan makakatakan maganda, di ba? Nakukuha ng attention mo, pero I try to make it a point na na talagang hindi ko enjoy yun at talagang tinitignan ako sa mami ko. Lalo pag kasama ko siya. Na siya lang dapat pinakamaganda talaga. Kasi nga pag the moment na nalingat ka, the moment na matukso ka at that, magpapahina naman yun ang pagmamahal mo dun sa totoo mong mahal. Parang kay God din, di ba? Na kapag tayo ay nalingat sa dami ng ino-offer ng mundo, na nakakaaliw talaga, na talaga nakaka-attract, malamang sa malamang maapektuhan yung pagmamahal mo sa Diyos. Kaya that's the reason why talagang yung sinasabi ng Bible, hindi talaga automatic eh. Kaya katulad sinabi ko nung Sunday eh. Hindi talaga yung aksidente, di ba? Hindi aksidente na ma-inlove ka lang kay God. Hindi aksidente na talagang fall in love ka lang kay Lord. Talagang intentional yan eh. Intentional na gagawin mo. Kasi kapag umasa ka lang sa feelings, yung mag-worship ka lang kay Lord, kapag nakiliti ka, ay wala. Mawawala yung feelings, mawawala yung kiliti na yan, yung kilig na yan, kumbaga. Sabi nga, kung gusto mong kiligin, umihi ka na lang. Amen, di ba? Pero sa Panginoon, talagang dapat intentional. Kahit na hindi mo gusto magsumamba sa Panginoon, tataas mo kamay mo. Diba, tulad sinabi ko kanina, kapag tinatamad kayo manalangin, doon ka lalong intentional na manalangin. Kapag ikaw tinatamad na magbasa ng Bible, doon ka intentional na magbasa ng Bible. Kapag tinatamad kang dumalo sa gawain, doon ka intentional, itulak mo sarili mo na umatod sa gawain. Diba? Sabi ni David, diba? Bless the Lord, O my soul. Why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Inuutosan niya sarili niya. Kung ayaw ng katawan mo sumamba sa Panginoon, tinatamad, utusan mo sarili, gising, sarili. Masumamba ka sa Panginoon. Kasi kailangan talaga, dahil nga madaya talaga. Ang puso madaya, ang ating katawan ay talagang madaya rin yan, na talagang may mga pita yan, ng laman, sabi nga. Kapag sumunod ka, wala, babagsak ka. Kaya nga dapat hindi ka sumunod dun sa layaw ng laman, hindi ka dapat sumunod dun sa bulong ng puso. Dapat sila pa sunodin mo. Yan yung spirit na maging driver, di ba? Spirit, soul, and body tayo, di ba? Kadalasan, ang nangunguna sa tao, yung katawan, na kung anong gusto niyang gawin, magpahinga, matulog, gumala-gala, yung gusto ng katawan talaga, tapos ayaw niyang mag-prayer meeting, ayaw niyang dumadalo sa gawain, dapat talaga utusan mo sarili mo. Dapat talaga intentional ka sa pagsunod sa Panginoon. At pangalawa nga, yung sa naman, di ba, sa kaluluwa, yung mga damdamin natin, yung puso natin, di ba, meron tayong mga feelings, follow your heart, sabi nga ng mundo, nako, if you follow your heart, ako, lalagang mawiwindang ka. Marami nang gumawa niyan, kaya yan, nagpapabago ng katawan, talagang umiibig sa hindi dapat ibigin, kahit na may asawa na, o kahit na lalaki, sa lalaki, and all that, sinusunod ang sarili, sinusunod ang nararamdaman, which is kadalasan, mali talaga. Dapat talaga itun mo sa Panginoon. If you will love the Lord your God, yung passion mo, yung emotion mo, ibigay mo sa Panginoon. Doon mo talaga dapat ibuhos lang. Dahil nga emotional being tayo, madali tayong ma-in love. Sabel, this must be love. Mali pa lang, hindi naman pala tamang pag-ibig. Ayun, lagot. Talagang mapapariwara talaga.
So let's not compromise our love for God. Katulad nga ng sabi natin dito. The compromise will weaken our love for God. Compromise weakens the love. Ito isang halimbawa rito. Si Haring Solomon, di ba? Isa to sa halimbawa ng na compromise sa kanyang pagmamahal sa Panginoon. Sabi dito, King Solomon's love for foreign women, aray, compromise his devotion, leading his heart away from God. Yan, ito description lang ito ng 1 Kings 1:11. Imagine, si King Solomon, ang pinakamatalinong tao na nabuhay maliban kay Jesus, nadaya, nakaaway. ano nakadaya sa kanya? Pagmamahal, love life, right? Kaya magiging tayo sa mga love life dati, kadalasan yung pinababaksak talaga ng pinakamatitinding mga Kristiyano, pinakamaliinit na mga talaga pang na in love. Nako, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa. Yun ang katadal eh. Susundan nila yung tibok ng puso pero mali naman. Yan nangyari kay King Solomon, di ba? Na in love siya sa 700 wives plus 300 na kabit. 1,000 women, all in all, grabe, no? One time deal to, ha. Talagang dumating siya sa panahon na ganyan ang kanyang kalagayan. At sabi ng Bible, siya mismo na-realize niya, ito yung naglayo ng pagmamahal niya sa Panginoon. Talagang ganun din mangyari sa atin. Imagine, ma-in love ka ba na sa pakaraming babae. Talagang, kaya nga, isang babae nga lang, pwede ka malayo sa Panginoon eh. Yung 700 pa kaya na babae at meron pang kabit ng 300, lalo talagang malalayo siya sa Panginoon. At huwag natin gayahin yan. Wag niya naman pangarapin na si Solomon nga na in love sa 700 women eh. So kahit siguro 10, 5 pwede ako. Hindi, di ba? Alam natin pinapahamak yan ni Solomon. Hindi justifiable. Amen? Praise God. Hello, yung cellphone po, ang tanong ko marami kanyang cellphone ba ginamit? Di ba ang kumunang video si Ed Rose, tinatanong mo si Ed Rose kung nasaan. Ay nako. Anyway, matagpuan sa araw na to para masinman lang natin. Ayan, focus your eyes on Jesus, not on things on earth. Yan talaga talagang ang mata natin kaya nga kung pwede talagang lagyan ng bukado yung ating mga mata, yung sa kabayo, di ba? Kaya yung kabayo, kaya para dumiretso ang takbo niya, may bukado siya. Yung ganyan, yung nilalagay sa gilid sa ng mata. Para ang focus niya, nasa diretso lang. Kasi ang kabayo kapag walang bukado, sabog ang tingin niyan. Talagang pwede talagang maligaw sa kanyang pututunguhan. Pero kung siya may bukado, dapat ganun din tayo. Dapat may bukado tayo. Talagang para diretso lang. Kung diretso yung ating landas, hindi yung kung saan tayo tumitingin at dahil nga doon pwede tayong maligaw. Ayan, so sa mga halimbawa ay sa Revelation nga, yung Revelation 2:1-5, yung Church of Ephesus nanlamig kasi na-rebuke dahil nga iniwanan nila yung first love nila. Naging masipag, ito nga nasa church na, masipag, lahat ginagawa, pero yung love naman kay God ay hindi na-focus. Talagang yung maaaring mga ginagawa nila at church activities, pero kung walang pag-ibig yun, kung walang pag-ibig po yun, talagang manlalamig din sila. Talagang ganyan nga nangyari yan. Sipag nila, talagang okay yung doktrina nila, pero walang pagmamahal sa Panginoon. Just going with the flow. Yan, pwede pala mangyari yun na nasa church ka pero backslider ka. Ako naranasan ko nga po yun. Nasa ministry ako pero backslider ako. The Lord just has to deal with me blatantly and directly na ako ikausapin talaga upang magbalik ako sa tamang lugar ko ng pagmamahal sa Panginoon. Kaya ganun din po sana po tayo. Talagang let's be sensitive, let's be aware of God's leading and correction sa ating buhay. And everyone say, Amen and Amen.
Ang dalawang, okay. Sabi pa sa pangatlo, cold love leads to careless living. Kapag tayo ay nalalamig, yan, it will lead to careless living. Kaya, ano yan, domino effect yan eh. Na kapag ikaw lumayo sa Panginoon, yan, kasalanan na nagdadala para ikaw manlamig. Tapos yung pag nalamig mo ng lalo pang magdadahil, magdudulot na mas malalang pamumuhay. Yan, sabi nga ng ng 2 Timothy 3:1-5, ito yung kailangan talaga nating bantayan din. Okay. But mark this, there will be terrible times in the last days. Oh, diba? Kaya nga maraming sabi, are we in these last days na? Dami nga terrible na nangyayari, diba? Kabi-kabila. Ito nakita natin to. People will be lovers of themselves, diba? Kaya corruption, ang ano niyan, ang punot dulo niya, pagmamahal sa sarili. Mas iniisip ang sarili, diba? Talagang yung sapatos na ano lang pag-aawayan pa, di ba? Parang talang para sa sarili lang. Yung mga ganung bagay ba, yung mga maliit na bagay, yung pinag-aawayan mga magkakapatid. Dahil gusto nila, lahat sa kanila. Di ba? Parang ganyan, di ba? Yung pera, lovers of money, dalang konting pera, pinag-aawayan. Lahat gusto makang pera, di ba? Sabi nga, 5 bagay lang doon papatakbo sa buhay ng tao. Pera, money, datong, atik, salapi. Diba, lahat yan parang yan lang umiikot, nagpapaikot sa tao. At ito, boastful, diba? Kaya yung Facebook, minsan nagiging platform niya para magpayabangan, diba? Proud, abusive, yan sa inyo nabully na ng mga tao sa paligid natin, diba? Yung mga taga-marami nakaabusto. Disobedient to their parents, aray ko po! Naku, talagang lalo ngayon mga kabataan, mga kabataan! Nawa, hindi kayo maging senyales ng huling panahon, di ba? Yung masyadong sumasagot sa magulang, yung talaga parang walang pang nakakausap lang, barkada lang, di ba? Sana naman magkaroon ng distansya ang relasyon natin sa mga magulang natin. Talagang merong pangako ang Diyos sa mga kabataan o sa mga anak na gumagalang sa mga magulang. Mahaba buhay mo pagpapalain ka. Diba? Kaya nako, yung mga suwail, yung mga palasagot sa mga magulang, asahan nyo na maikli lang buhay nyo. Hello! Diba? So, naway, wag naman maging dahilan yan at maikli lang buhay natin dahil nga tayo po ay umanap lamang sa yun sa katotohanan na talagang dapat ang mga magulang ay talagang sabi nga ni Pastor Maricel, pangalawang Diyos, di ba? Dapat ganun po tayo, ganun ang treatment natin na talagang tayo ay hindi tayo disobedient sa parents natin, ungrateful, di ba? Mga tao hindi na nagpapasalamat. Pagbigyan, ito lang, unholy ako, talagang yung kasamaan talaga, hindi mo na mawaring ngayon. Without love, unforgiving, slanderous, treacherous, rash, conceited, aray, lovers of pleasure rather than lovers of God, diba? Yung maraming na talagang gusto yung hanapin ang aliw. Ang tawag na dyan, panandali ang aliw hanapin pa rin kahit sandali lang. Lalo sabi nga nila nung February 14 daw fully booked ang mga hotel at mga motel. Dahil sa panandali ang aliw. Ari ko po, pero pangmatagalang epekto na negative. So, ganun po nangyayari, di ba? Sandali lang yung aliw na makuha mo, pero yung resulta nito ay maaaring maging pangmatagalan. Diba? Katulad niya ng nakikita natin na meron isang matinong tatay na talagang matinong sa asawa niya at sa relasyon niya ay natukso siya na one night maganda siya ng relasyon sa mga bar girls lang inaay ng kaibigan. Isang beses na pagkakamali, nagdulot ng panghabang buhay na epekto. Nagka-AIDS siya. At nagka-AIDS yung asawa niya at saka yung anak nila, yung naging anak nila. Hay nako, di ba? Huwag natin maranasan yung ganyan na sa pagkakamali, maaari magdulot ng matinding resulta sa ating buhay. Yan, malapit na palang matapos. Yan, so rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Yan, yung mahilig magwalwal, yung mahilig talagang mas mahilig pang excited pa sa lakad, excited pa sa mga gimmick,
kaysa sa gawain ng Panginoon. Nako, yan po mga senyalis ng panahon natin ngayon. Nawa ay ma-remind tayo na hindi lang po ganun ang buhay natin na talagang pawardi-wardi, whatever, kundi talagang nawa ay talagang, sabi dito, lovers of pleasure rather than lovers of God. So may choice ka naman talaga. Do you want to be a lover of pleasures or lover of God? Can you comment down below, I'm a lover of God? Wow, declare natin, I'm a lover of God as we wrap this up. At last verse, having the form of godliness but denying its power. At sabi pa ng Bible ni Pablo, have nothing to do with these such people. Na kapag ang buhay mo ay ganyan, very compromising, sabi ko, dapat daw layuan natin yung mga ganitong tao. So, isang pahuling habilin, you cannot stay close to sin and stay on fire for God. Hello! Diba? You cannot stay close to sin and stay on fire for God. Hindi pwede pagsamahin Tubig at langis. Diba? Hindi pwede paghaluin talaga Cannot be baro one from two. Kaya nawa ay ma-realize natin dyan na hindi pwede ang Kristiyano at hindi Kristiyano magsama, sabi ng Bible. Basically speaking, although pinipilit na mga tao, diba? Pero kadalasan dulo niyan kamatayan pa rin, diba? Ayan, okay. So, tomorrow natin tutuloy ito. Diba? Yung sinyalis na sinabi ng Bible ay huwag matagpuan sa atin dahil bahagi nito. Amen? Yan, yung terrible times in the last days, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful and proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, and without without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of money. Kaya po, dawa tayo thank you Jesus. Kaya huwag daw tayong tumulad nito, sabi ng Bible, have nothing to do with this kind of people. Amen. Tayo po yung manalangin na, you can stay on close to sin, tandaan po natin, and stay on fire for God. Pamilin na lang po kayo, stay close to sin or stay on fire for God. Amen. I'm a lover of God, sabi ni Pastor Marita at si Ninan Josie. Sabi pa ni Ninan Josie, ang Panginoon aking pag-asa at buhay ko, kaya ako'y narito ngayon. Dalitas niya ako sa tiyak na kapahamakan, kamatayan. Ayan. Amen. Praise God. So tayo po yung manalangin. Thank you Lord, Father God. Salamat po sa oras na ito, nawa. In the light of this message na aming narinig, Panginoon, nawa, natagpuan mo po kami talagang maging mapagmahal sa iyo at hindi po magmamahal sa kasalanan. Manapapiliin ka namin, Panginoon, more than anything else na ino-offer ng mundong ito, kundi ikaw talaga mismo maghari sa aming sa buhay ng bawat isa. Talagang kung kami may nagkakaroon ng mga struggles sa pagsunod sa iyo, Lord, ma-overcome namin ito, Lord, at kami maging mananagumpay dahil babalikan mo talagang mga Kristiyano ay mga nagtagumpay, O God. Nawa, ang bawat sa ay matagpang mga nagtatagumpay, even as we prepare our hearts and our lives in serving you, Lord, and in many things na aming gagawin, Panginoon. Kaya Lord, pagkalaman po ang mga birthday at mga may sakit din, Lord, na paggalingin mo sila at tunay nga na maramdaman na maranasan nila at tunay na kapangyarihan ng Panginoon. So Lord, salamat po na Lord, patuloy na kikilos sa amin, pagkalaman po ang mga birthday at yung mga may sakit, Lord, patuloy na kagalingan katulad ni Brother Billy Garcia, O God, na siya nga po ay ganoon na sa lahat ng aming kalagayan, Panginoon. At natulayan po namin na samahan po kami sa maghapong ito ang mga may sakit, pagalingin, Lord, katulad nga ni Brother Willie, O God, na ba ay paibangan mo po siya, walang imposible sa iyo in Jesus name. Patuloy na kalakasan sa mga lingkod, yung meeting ng mga pastor ngayon, na maging mabunga ito, magdala po ng lalong pag-advance sa iyong karyaan sa pangalan ni Jesus. At lahat po kami maghapong ito, Lord, ay tunay na pagpalain mo at samahan po at talagang manatili kami hanggang wakas, Lord, na siya nga pong
aming ikaliligtas. Kaya maraming dalan sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen and Amen. Praise God. Yan, sa pangalan po ng sa liwanag po ninyan, tayo po magpapaalam. Tayo magkikita-kita tomorrow sa regular program na po, 7 a.m. Dito po rin po sa Every Gising is a Blessing. God bless, God bless. Shalom, shalom. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasan taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing.